Hello pong muli mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin ito pong nakaraang araw, di po ba? Bumiyahe po ang ating Vice President, di po ba, sa Paris. Sa Paris naman po siya mga tambay at sinalubong po siya doon ng napakarami po nating mga kababayan, mga OFW at syempre po yung mga naninirahan na rin po doon. At napakaganda po sagutin mga tambay at komentuhan ang mga paliwanag po ng ating Vice President at may mga issue po siyang sinagot dito. Painggan po natin ang pahayag ng Vice President mula po sa Paris mga tambay noong nakaraang araw po. Ito po, umpisa na po natin ang balita. Lumipad si VP Sara patungong Paris, France kung saan mainit siyang tinanggap ng mga taga-suporta. Nagkomento rin siya sa ilang issue na kinakaharap ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Sinalubong si VP Sara ng nasa 1,000 Duterte supporter sa Paris. Muling nagpasalamat ang BC sa walang patid na pagmamahal kay FPRRD at sa kanilang pamilya. Ang ilan sa kanila lumibang pa sa trabaho para makita ang VP. Yun nga po, biglaan. Ako po yung nag-i-impake ng aking mga gamit. Hindi na ako nag-impake ng gamit namin. Hindi na ako nag-part-time sa taas. Pinagalitan ako ng amo ko. Ayon kay VP Sara, biglaan ang kanyang biyahe. Ibinalita rin niya na bumuti na ang kalusugan ng dating Pangulo. Mas okay siya ngayon. Sa tingin ko, maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang perspective o parang second opinion sa mga doktor. Nagkaroon ng doktor dito sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. So on that note, truly nagpapasalamat kami sa detention unit dahil nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Nagkomento rin ang BC sa ilang issue sa Pilipinas. Una, sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles laban sa kanya. Kahit ako man, gusto ko ituloy yung trial kasi sabi ko nga, diyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung mga katanungan nila at yung mga atake nila diyan na forum na yan sa trial. Pero kailangan natin respetuhin yung mandato ng Supreme Court. Dapat rin daw na magmubon na sa comedy skit ni Vice Ganda na nagpasaring sa dating Pangulo. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa kanya. Kasi sanay siya dyan politiko siya Kahit man ako, merong nagganyan sa akin, wala lang yan sa akin Suportado rin niya ang mungkahing mandatory drug test sa mga pinuno ng pamahalaan. Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi. Tuloy din niya ang paghahanda sa confirmation hearing ng mga kaso ni FPRRD sa ICC sa susunod na buwan. Magbibigay daw ng komprehensibong update si VP Sara tungkol dito sa susunod na mga araw. Sa darating na September 23, 2025, gaganapin ang kumpirmasyon ng pagdinig ng mga kaso ni FPRRD sa ICC at umaasa pa rin ang kanyang mga taga-suporta na siya ay mapapawalang sala at agad makabalik sa Pilipinas. Para sa agenda. Yan po mga tambay, sinagot po lahat ng ating Vice President ang mga issue. Mga tambay, siyempre po, unang-una po, nagpapasalamat din po ang inyong lingkod na naging maayos po at nasa mabuti pong kalagayan po ang ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At siyempre po, nagpapasalamat din po ang Vice President, siyempre po sa mga doktor, nag-asikaso at naasikaso naman po ng maayos ang dating Pangulong Duterte. At siyempre, sinagot din po niya yung issue ng impeachment, mga tambay. At siya rin naman po ay gusto rin niya pong matuloy yung impeachment para po masagot niya lahat ang dapat sagutin dahil wala naman po itinatago ang Vice President. Siyempre po, isa po siyang abogado Kailangan po, kung magpapail ka ng impeachment, kailangan po ay nasusunod po ang proseso ng batas at rules ng impeachment. Hindi po ba? Ngayon, may pagkakataon naman po sila May pagkakataon naman po ang Kongreso na ibalik po o mag-file ulit ng impeachment. Kung gusto po nila mag-file ulit sa February, kung hindi po nagkakamali si Kamanong, mag-file po sila ulit. At buhayin po nilang muli
ang impeachment ng Vice President next year. At syempre po, ang taong bayan po, katulad ni Kamanong, mas gugustuhin po na isama rin po na i-impeach, mag-file din po na impeachment sa presidente dahil mas malaki po ang hinahawakang confidential fund ng presidente. Ang ini-impeach po nila sa Vice President ay 125 million. Samantalang ang hinahawakang confidential intel fund ng presidente ay hindi po bababa sa 4.5 billion isang taon. Sa loob lang ng 12 buwan. Ganyan po kalaki. Pero kailangan po i-impeach ang Vice President, hindi po ang presidente. Ganyan po mga katimawa at kawawalang hiya at kadidemonyo umano ng mga politikong ito, mga kababayan. At syempre, sinagot din po ng Vice President yung issue po kay Vice Ganda. Nakita nyo po, ganun po kababait. Napakababait po ng pamilya Duterte. Yung kung ano po ang ginagawa sa kanila, kahit ano po ang gawin ng mga kritiko, pambabastos, ay kaya pong tanggapin ng pamilya Duterte. Dahil unang-una, politiko nga naman sila. At ang magdadala naman po nito yung mga tao Yung mga taong nambabastos. At talagang pinagkakakitaan pa ng husto ang nangyari po sa dating Pangulong Duterte. Dahil nakita nyo po, pinagkakitaan, pinagkaguluhan, dahil ginamit pa sa concert ang scripted, planado na ginawa po ni Vice Ganda, mga kababayan, sa nangyari pong sitwasyon sa dating Pangulong Duterte. Ang kanya pong pinagdadaanan sa ICC na kidnapping po ang ginawa nila riyan, mga kababayan. Tapos yung nagpa-kidnap pa, nakita nyo po, yung gobyerno nagpa-kidnap pa umano sa dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon? Ang daming issue ng pagnanakaw. Ang kanyang gobyerno ay puro pagnanakaw ang issue. Nakita nyo po, katitino. Yung gobyernong puro nakawan, puro korupsyon ang issue, siya pang nagpatapon. At saka ka magtataka. Mga kabayan, magtataka ka. Walang kaso, walang hinihiring na kaso ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero ipinatapon nila, kinidnap para ipatapon sa Netherlands. Ganyan po katitindi ang mga nakaupo ngayon. Pero ngayon, ano pinagdadaanan ngayon na nakaupo? Ano mga issue? Issue sa pulburon, issue sa coke, issue sa korupsyon. Nakita nyo po, ganyan po sila katitino na mga politiko. Kaya nga kung tatanungin mo si Atty. Topacio, mga tambay, at si Senador JB Ejercito, mga demonyo raw po ang mga nanunungkulan ngayon. Lalong-lalo kung gumagawa ng masama. Mga demonyo raw po umano. Ayon po kay JB Ejercito at kay Atty. Topacio, mga walang iya at mga demonyo raw po ang mga politikong mga gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa. At syempre, sinagot din po ng Vice President, mga kabayan, yung issue po ng pulburon test. Dahil nga po, laganap po ang gumagamit ng pulburon. Sa lahat po ng ahensya ng gobyerno ay hindi po mawawalan na gumagamit ng pulburon. Ganon din po sa kapulisan. Hindi po ba? Pati sa kapulisan, meron po yan, lalabas na gumagamit ng pulburon. Ano po ang sabi ng Vice President? Laganap na po yan Kahit po sa baba, kahit po sa umpisahan po natin sa barangay, magmula sa kapitan hanggang sa mga kagawad. Baka nga pati mga tanod Di ba? Mga mayors, mga konsyal, mga congressman, gobernador, mga bukal, at mga empleyado ng gobyerno. Di ba? At senador. Di po ba? Bise. Empleyado naman bise. At ang opisina ng presidente. At ang mga nagtatrabaho gabinete ng presidente. Di po ba? Ano sabi ng Vice President? Matagal niya na pong gustong mangyari yan. Hinahamon niya na nga Hinahamon niya na ang lahat. At iniintay niya manggaling kasi hindi po siya ang Commander-in-Chief. Iniintay niya po manggaling na magpapulburon test na po silang lahat kay BBM. Kailangan po sa Commander-in-Chief magmula. Di po ba? Dahil laganap po sa ating gobyerno, sa mga naglilingkod gobyerno sa ating bansa ang gumagamit ng pulburon. Kaya nga matagal nang hinahamon yan ng Vice President. Kailan kaya
Kailan kaya sasagot si BBM sa panawagan po ng taong bayan at ng Vice President na umpisahan na po sa buong ahensya ng gobyerno, magmula sa Pangulo hanggang sa ground, hanggang sa kapitan, hanggang sa barangay tanod, ay kailangan na pong magpabulburon test. Hair follicle pulburon test ang kailangan. Hindi po ba? Kailangan po yan. Kaya nga, kasi nga po, matagal na pong issue yan. Laganap na laganap pagpasok po nila. Hindi po ba? Kaya nga po ang ating bansa ay nagkakandalechi-lechi, di po ba? Dahil sa issue ng pulburon. Hindi maayos na paglilingkod, issue ng korupsyon dahil daw gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Kaya nga po dito mga tambay, yung tamang-tama po ang mga paliwanag at komento ng ating Vice President sa mga tinuran niya. Lahat po ng issue ay sinagot niya kahit po siya nasa ibang bansa. Dahil alam naman po natin na hindi lang po ang Kuwait, hindi lang po ang Paris, France ang kanyang pupuntahan. Siyempre po, ang kanya pong magulang. Hindi naman po siya magbibiyahe kung wala po siyang magulang na kinidnap ng pamahalaan umano. Kung hindi po kinidnap ang kanyang ama, sa tingin nyo, ang buong pamilya ng Duterte ay bibiyahe sa Europe? Hindi po ba mga hindot ang mga tao na ito na sinasabing puro biyahe daw po ang ginagawa ng Vice President? Hindi po ba ito mga hindot? Hindi po ba ito mga gago? At nagpapaagago? Hindi po ba? Kaya nga ginagawa ng Vice President para walang masabi ang mga Pilipino sa biyahe niya. Yung gastos niya pang sarili niya. Ginagastosan niya na yung sarili niya. Para walang masabi ang mga Pilipino na pati ang kanyang pagpunta sa tatay niya na pinakidnap ay gastos pa ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga siya na gumagastos ng mga biyahe niya personal. At kung sinasabi po na hindi nagtatrabaho ang Vice President, mga siraulo po yun. Yun po yung mga gago. Mga kabayan, ang trabaho po ng Vice President ay hindi po nawawala. Kahit po wala ang Vice President sa Pilipinas, ang kanya pong Office of the Vice President ay gumagalaw, kumikilos. Dahil alam naman po natin ang trabaho ng Vice President, unang-una, spare tire. Spare tire. Mag-iintay lang siya pagka ang Pangulo ay wala na. Pagka ang Pangulo ay natsugi na, diyan po magsisimula ang kanyang commander-in-chief. Hindi po ba? At yung kanyang opisina, nandun na po yung programa niya. Yung programa niya na binigyan ng budget ng Office of the President at binigyan ng pondo ng Senado at Kongreso, nandun na po yung programa nun. Hindi na po mawawala yun, mga kabayan. Hindi po ba? Yung 700 plus million na budget ng Office of the Vice President, nakaprogram na po yun. Alam na po ang gagawin doon ng Office of the Vice President sa loob ng 12 buwan kung paano po nila gagalawin at gagasusin ang pondo nila. Di po ba? Nakaprogram na po lahat yun kung saan dadalhin. Kaya sa mga naninira sa Vice President, mga gago po yan. You know, hinahanapan po nila ng maraming trabaho ang Vice President. Vice President pa lang siya. Limitado pa lang po ang trabaho ng Vice President. Unang-una, kung ano lang po yung mandato niya, yun po ang kanyang gagawin. Kung pag hindi po niya mandato, hindi niya pwedeng pakialaman. Magkakaproblema po siya sa Commander-in-Chief. Hindi po ba? Hindi po epal ang Vice President. Sanay po siyang maghintay kung kailan po siya magtatrabaho na sinasabi ng mga kritiko na magtrabaho ka naman. Hintayin nyo maging presidente sa kanyo tanungin ang trabaho ng isang Vice President.
Sara Duterte pagka siya na po ang presidente. Dahil kontrolado niya na po lahat ng gabinete. Lahat po ng gabinete ay magiging kontrolado na po niya. Hindi po katulad ngayon. Ang may control po ng gabinete at mga ahensya ng gobyerno, sino po? Commander-in-Chief, si BBM. Kaya nga po laganap ang korupsyon natin ngayon eh. Hindi po ba? Dahil kontrolado niya. Kontrolado niya po kasi lahat. Kaya nga laganap ang korupsyon. Ganyan po katindi maglingkod ang mga nakaupo ngayon. Dinala po tayo sa 3 taong issue ng korupsyon at dinala tayo sa pagiging hudas at taksil ng ating soberenya, lalong-lalo po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya po, yung nangyari po sa Paris, mga tambay, yung pagbisita po, ay napakalaking kabuluhan. Napakakabuluhan po. Napakalaking kabuluhan po ito sa mga kababayan natin na mahigit 1,000 Pilipino, karamihan po ay OFW, na mga bagong bayani po natin nakakatulong po sa ekonomiya ng ating bansa. Mga kabayan, nakita nyo po, nabigyan po sila ng pag-asa at nabigyan po sila ng kasiyahan na makita po nila ang tunay na lingkod bayan. Ang naglilingkod ng tapat, maayos at meron direksyon ang kanyang mga programa. Kahit po limitado lang ang pagiging sinasabing vice president niya, limitado lang ang kanyang mga proyekto. Hindi po ba? Pero nahandun yung pag-asa. Nakita nyo po, pinagkakaguluhan siya ng mga kababayan nating OFW. Sa Paris pa lang yan. Paano pa yung mga bansa na napuntahan niya noong mga nakaraan, katulad ng Kuwait? Di po ba? At yung mga bansa pa, di ba? Australia, di po ba? At yung nakaraan po, di ba, nagpunta rin po siya sa Korea. At marami pang bansa na pinupuntahan niya na binibigyan niya ng pag-asa ang mga Pilipino na ang gobyerno natin ngayon ay meron pong darating na pagkakataon o panahon na itong gobyernong nararanasan natin ay matatapos din at magwawakas din sila. At kailangan din silang managot sa mga ginawa nilang katarantaduhan, kawalang hiyaan, kademonyuhan umano sa ating bansa, lalong-lalo po ang issue ng korupsyon at pagtataksil at paghuhudas sa dating Pangulong Duterte. Kaya po ang ating mga kababayan, very proud po sila. Proud na proud po ang ating mga kababayan sa lahat ng bansa na pinupuntahan ng mga Duterte, ng Vice President, ay proud na proud po ang mga Pilipino OFW. Majority ng OFW ay proud na proud. Meron pa rin po mga OFW, siyempre, hindi naman po natin nilalahat. Meron din po dyan na sinasabing mga may dilaw, may pink, may liberal, at meron din po dyan mga loyalist. Hindi po mawala yan sa mga OFW. Kaya nga lang po, mas marami po yung majority na nagmamahal at siyempre nakakita at nakikita ang trabaho at yung tinatawag na tatak Duterte. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po yan, mga tambay, napakaganda po ng komento ng ating Vice President sa mga tanong ng media sa kanya ay nasagot niya po lahat, mga kabayan, at pati po ang update sa dating Pangulong Duterte ay naging maayos na po ang kalagayan at syempre po yung gamot ay nagiging maayos na po ang kanya pong gamot na iniinom. At syempre po, ang dalangin din po natin ay syempre po ay tuloy-tuloy na po ang kanyang kalakasan at paggaling. At syempre po, yung pag-uwi ay makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Lahat po ay sinagot po ng ating Vice President, pati po ang kanyang impeachment. Syempre po, at ang issue ng pulburon, mga kabayan, at syempre po, ang gusto po nating mangyari lahat, di po ba, ay makalaya na po ang dating mga Pangulong Duterte dahil sinagot din po ng Vice President ang issue po ng kanyang ama. Sa mga darating pong panahon ay malapit na po ang hearing ng ating dating Pangulong Duterte. I-update naman po tayo ng Vice President, mga kabayan. Hintayin na lang po natin ma-update ng pamilya Duterte. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. At syempre po, ingatan po kayo at doble-doble ingat po kayo sa inyo po mga biyahe at sa inyo po mga pinupuntahan. Mahirap na po kasi po ang gobyerno po ngayon
ay nakatutok po sa inyo at sa inyong pamilya nakatutok ang gobyerno po ngayon umano. Dahil ginagamitan po kayo ng napakaraming pera umano para po kayo lahat ay pabagsakin. Hindi po ba? Ingat-ingat po, doble-doble ingat po, Vice President at ang pamilya Duterte. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat din po mga kabayan. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, at si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa, si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. At siyempre po, ingat-ingat po kayo mga tambay, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po sa mga pakapi po mga kababayan. At siyempre po yung dasal at panalangin po mga kababayan, uulitin ko po, isama po natin sa maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, sa kanya po mga paggalaw. At syempre po, pagbiyahe ay maingatan po siya at mailayo po sa kapahamakan. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte. Syempre po ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at maingatan din po sa kapahamakan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal at panalangin. At sa muli po mga tambay, tayo rin po, ingat-ingat, magdasal mga kabayan. Paalam. Bye-bye.